Paano mo malalaman na nabubulag ka na pala? Hi mga idol, ako si Doc Doms, isang board-certified ophthalmologist and retina specialist at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang, ang video na ito ay hindi kapalit ng consultation mo sa iyong eye doctor. Tara, let's discuss. Tanong ko sa inyo, kung unti-unti ba kayong nabubulag, malalaman nyo kaya ito? Nakakatakot mang isipin pero karamihan sa mga sakit sa mata ay nagsisimula sa simpleng simptomas lang na madalas nating baliwalain. May mga tao kasing akala nila napagod lang sila, akala nila itutulog lang nila ito at mawawala na at lilinaw na ulit ang paningin nila, o kaya baka kailangan lang daw nila ng bagong salamin, kaya pinapatagal pa nila ang pagpapatingin at pag nagpatingin na sila ay huli na pala ang lahat. Kaya pag-usapan natin yung 10 senyales para malaman mo na nabubulag ka na pala. Una dyan ay yung biglaang paglabo ng paningin. Ang biglaang paglabo ng paningin ay hindi normal. Marami ang pwedeng mag-cause nito, pero ibig sabihin nito ay may problema na sa iyong mata. Pwedeng ito'y pansamantala lamang or saglit lang at lilinaw ulit yung mata, pero pwede rin itong maging permanente na hindi ka na talaga makakakita ng malinaw muli. Pero kahit panandalian lamang ito or temporary tapos luminaw ulit, ay senyales pa rin ito na pwedeng magkaroon ng mas malalang problema in the future. Lalo na kung ito'y babaliwalain mo ay pwede itong humantong sa permanenteng pagkabulag. So kahit temporary na biglang lumabo yung paningin mo at bumalik ito, ay ipa-check up mo pa rin ito sa iyong ophthalmologist. Para naman sa biglaang paglabo na hindi naman bumalik ulit kaagad ang paningin, ay kailangan nyo pa rin itong patingin dahil pwedeng ito'y may nagdudugo na sa loob, pwedeng mataas ang pressure sa loob ng mata, pwedeng na-stroke ang mata at iba pa, na pwede rin mag-lead sa permanenteng pagkabulag kung hindi maagapan. Number 2 ay kung may parang kurtina na humarang or parang may nawalang parte ng iyong paningin. Ito ay isang classic na sintomas ng retinal detachment na delikado sa mata natin. Ang retina kasi ay dapat nakadikit lamang or naka-attach sa likod na parte sa loob ng ating mga mata. At kapag ito ay na-detach, ay wala tayong makikita sa parte ng retina na humiwalay. So kung may nawalang parte ng inyong mga paningin or parang may kurtinang humarang sa inyong mga paningin, ay senyales ito ng retinal detachment, lalo na kung nagsimula ito sa parang may floaters na kasama, may floaters na biglang dumami, merong floaters na may flash ng ilaw na kasama, ay malaking tsansa na ito ay retinal detachment. Ito ay isang emergency din na kailangan magawan kagad ng paraan, kundi ay pwede itong mag-lead sa permanenteng pagkabulag. So kung may humarang sa inyong paningin, ay wag na wag nyo nang hintayin at magpatingin kagad kayo sa inyong ophthalmologist. Number 3 ay yung biglaang pagdami ng floaters or parang may kumikislap or flash ng ilaw sa inyong mga paningin. Ito ay kung parang meron kayong nakikitang mga itim-itim na lumilipad sa inyong mga paningin na parang gusto nyong hulihin dahil nakakairita ito. O di kaya ay parang may kumislap or may flash ng ilaw sa gilid ng inyong paningin pero wala naman talagang nag-flash. Ito ay pwedeng simple lamang or normal na proseso ng pag-edad. However, pwede rin kasi itong senyales ng retinal tear or butas na pwedeng mag-lead sa pinag-usapan natin kanina na retinal detachment. Kaya kung makaramdam nito, ay huwag nyo na rin hintayin. Para makasiguro na kahit pwedeng ito ay normal, ay para masigurado natin na hindi ito mag-lead sa pagkabulag. Number 4, kung magkaroon ka ng matinding pagsakit sa mata na may kasama na ring paglabo ng paningin. Pag ganito kasi, kadalasan ang iniisip ng mga pasyente ay napapagod lang ang mata nila, kaya ito ay sumasakit. Hanggang sa hindi na nila ito makayanan at hindi sila makatulog dahil sa sakit, kaya saka na lang sila magpapatingin sa doktor sa mata. Pero kung may matinding sakit sa mata na may kasamang paglabo na, ay hindi nyo na kailangan patagalin pa ang pagpapacheck up. Pwede rin kasi itong maging senyales ng tinatawag na acute angle closure glaucoma na pwedeng mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Pag sumasakit kasi ang inyong mga mata ay pwedeng dahil ito sa pagtaas or biglaang pagtaas ng pressure sa loob nito na pwedeng mag-lead sa pagsakit ng mata
pagsakit ng ulo, pagkasuka or parang naduduwal, paglabo ng mata, pamumula nito, at pwedeng makakita ng parang mga rainbows or halos sa mga ilaw. Isa itong klase ng true emergency ng ophthalmology. Ibig sabihin, kailangan mapababa kagad yung pressure kasi habang tumatagal na mataas ang pressure, ay unti-unti nitong sinisira ang optic nerve na pwedeng mag-lead sa permanenteng damage dito at pagkabulag. Dahil ang nasira na optic nerve ay hindi na kailanman maibabalik pa. Kaya dapat ay maagapan na mapababa kagad ang pressure para hindi na ito tuluyang manira ng optic nerve. Number 5, kung meron kang nakitang parang puting batik or parang puting lesion doon sa iyong mga mata sa itim na parte, ay delikado rin ito. Lalo na kung contact lens user ka. Dahil malaki ang tsansa na magkaroon ka ng mga ganitong lesions sa cornea. Pwede kasing ito ay ulcer or sugat sa cornea na kapag hindi rin naagapan or nagamot kagad, ay pwedeng mag-leave ng parang scar or permanenteng pagkaputi dun sa kristal na parte ng ating mga mata. At imbis na transparent ang cornea at nagkaroon ito ng puti, at kapag ito ay humarang sa paningin mo, ay hindi ka na makakakita. So, kailangan makontrol kagad yung infection para maging maganda ang paghilom at mapanatiling transparent ang iyong cornea. Dahil pag ito ay naging peklat na or namuti na, ay magiging permanente na ito sa iyong mga mata. Number 6, kung nahihirapan ka ng makakita sa gilid ng paningin mo. Isa ito sa mga delikadong simptomas na pwede mong maramdaman. Dahil kadalasan, hindi ito napapansin. Hanggang sa isang araw na lang ay nababangga-bangga na kayo sa inyong mga mesa or gamit sa harapan nyo dahil hindi nyo na pala nakikita ang gilid ng inyong mga paningin. Kahit na malinaw pa ang iyong paningin pero hindi mo napapansin na hindi na pala nakakakita ang gilid ng iyong mga mata. Ito ay pwedeng sa glaucoma rin pero hindi acute angle closure glaucoma na pinag-usapan natin kanina. Dahil madalas ang glaucoma ay hindi mo nararamdaman na unti-unti na pala nitong kinukuha ang iyong paningin. Kaya tinatawag din itong silent thief of sight. Dahil unang-una nitong sinisira ang gilid ng paningin ng dahan-dahan nang hindi mo namamalayan. At kung medyo advanced na ay mapapansin mo na nababangga ka na sa mga mesa or upuan sa gilid ng iyong paningin dahil hindi mo na ito makita. Kaya importante ang regular check-up, lalo na kung ikaw ay nasa 40 years old pataas na, para ma-diagnose kagad ang glaucoma kung meron man at ma-monitor ito para hindi ito mabilis lumala. Dahil pag lumala ito, ay maglilid ito sa permanenteng pagkabulag. Number 7 ay kapag nakikita mong bumabaluktot na yung mga straight na linya sa iyong paningin. Minsan mapapansin ito kapag tumitingin sila sa mga tiles o kaya sa mga linya sa harap nila ay hindi na ito straight at bumabaluktot na. Kapag ganito ay pwedeng may problema ka na sa macula ng iyong retina. Ang macula ang responsable sa sentrong paningin natin. Kaya kapag may nakikita kang bumabaluktot na mga dapat ay straight na linya, ay malamang may problema ka sa iyong macula. Maraming pwedeng mag-cause nito pero ang importante ay dapat magawan ito kagad ng paraan. Dahil kung mas maaga itong magawan ng paraan ay mas malaki ang tsansa na maisalba ang iyong mga paningin. So kung makikita ka ng parang balubaluktot or malabong paningin sa gitnang paningin mo, ay ipa-check up mo na rin kaagad. Number 8 ay yung biglaang pagdoble ng paningin. Maraming pwedeng mag-cause ng biglaang pagdoble ng paningin. Minsan ito ay grado sa mata lamang or error of refractions o di kaya seryosong problema sa mata or sa utak tulad ng brain tumor, myasthenia gravis at iba pa. Pwede rin itong problema sa muscles or nerve na nagpapagalaw ng muscles ng ating mga mata. Isa rin ito sa mga simptomas na hindi dapat baliwalain. Dahil again, ang pinakadelikado dito ay kapag meron kang mass sa utak or brain tumor. Kaya dapat maagapan. Hindi lang mata ang pwedeng maisalba, pati na rin ang iyong buhay.
Number 9 ay kung bigla ang nagkaroon ng pagbabago or nawala yung mga kulay na nakikita mo. Pwede kasi makaramdam na parang nagwa-wash out or nagiging maputla yung mga kulay na nakikita mo. Pwedeng may kasama na rin itong paglabo ng paningin. Ito ay pwedeng senyales na may problema sa optic nerve ng iyong mga mata. Lalo na kung nagkaroon ng pamamaga dito or swelling, ay pwedeng maapektuhan ang kulay na nakikita mo. At kapag ang optic nerve na ang naaapektuhan, ay kailangan maagapan ito kaagad. Dahil kapag ito ay lumala, ay pwede itong mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Dahil ang optic nerve natin ang nagsisend ng signal ng nakikita ng mata natin papunta sa ating mga utak para makita natin ito ng malinaw. At kapag nagkaroon ng problema sa optic nerve, ay hindi na dadaloy ang signal at hindi na tayo makakakita. At pang-10 ay yung paulit-ulit na panlalabo ng paningin. Yung tipong lalabo, tapos lilinaw ulit, tapos lalabo ulit, tapos lilinaw ulit, ay hindi yan normal. Marami rin pwedeng mag-cause nito. Pwedeng diabetes, pwedeng dry eyes lamang, at ang worst ay pwedeng transient ischemic attack or pwedeng mag-lead sa stroke sa mata. Again, hindi ito normal na pwedeng mag-lead din sa paglabo at permanenteng pagkabulag. So, dapat kapag nakaramdam ka nito, ay huwag itong baliwalain dahil bumabalik sa dati or mas lumilinaw pa ito. Kailangan ipacheck mo ito sa inyong mga ophthalmologist. At yan yung mga senyales na pwedeng magsabi sa'yo na, huy, pwede kang mabulag kapag hindi mo ito ginawan ng paraan. Mga idol, hindi lahat ng sakit sa mata ay pwedeng magsimula sa mga obvious tulad ng pananakit nito. May ilan ay tahimik lamang at unti-unti na sinisira na ang iyong mga paningin. At kapag napansin na, ay huli na pala ang lahat. Kaya kung meron kang naranasan sa mga simptomas na nabanggit ko, wag na wag mo itong babaliwalain. Wag na wag ka rin magse-self-medicate dahil lang binigay ito sa iyo ng iyong kakilala or mahal sa buhay. Wag na wag basta-bastang magpapatak ng kahit anong pamatak or gamot sa mata na hindi naman binigay sa iyo ng inyong mga doktor. At wag mo nang hintayin na mas lumala pa ang iyong nararamdaman. Magpatingin kagad sa ophthalmologist para makasigurado at maaaring maisalba nito ang iyong mga paningin. Dahil ang oras ang pinakamahalagang gamot dito. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at alam nyo na yung mga senyales na pwedeng magsabi na pwede kang mabulag. Kung may mga questions kayo ay comment nyo lang below at baka masagot na natin yan sa mga susunod nating videos. Please don't forget to like, follow, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga mata.